Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian sa mga oras at pagkakataon na ipinapagkaloob niya sa atin, lalong-lalo na sa mga oras na sandaling ito na tayo lamang ay nagtitipon-tipon para lamang sa kaalaman sa ating relihiyong Islam, madagdagan ang ating kaalaman nang tayo ay makasama sa mga taong bibigyan ng Allah ng habag, at ito rin ang daan para tayo ay napapagnilay-nilay natin na ang mundong ito at ang buhay natin dito sa mundo ay kailangan natin ito gamitin sa lahat ng ikalulugod ng Allah, dahil sa alam natin na bawat hininga natin, nababawas na ito sa ating buhay. Napakaikli lamang ang ating buhay dito, kapatid, sa mundong ito. Alam natin yan, at nawa tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating pagpupursigi, ang ating mga gawaing mabuti sa paggawa ng kabutihan na inaalay natin ito sa Kanya. Lalong-lalo na ngayong Friday, alam natin napakainit ngayon sa labas, di ba? 40 kahapon, Sheikh? 40 plus daw yung init ng... Alin ang mas malakas yan o yun? Okay lang dalawa para... Okay lang yung dalawa? Maraming media na nakatiis. Mashallah. Okay, so ibig sabihin, bro, ay dyan sa labas ngayon, 40 plus na ang init ng panahon ngayon. Oo. Pero alam ko, batid natin, ito yung peak ngayon eh. Di ba? August, September na, next month. So pag dumating na yung mga September, October, November, yan, pabago na yung climate. Alhamdulillah mga kapatid, at ito nga tayo ay nandirito dahil sa ngayon ay kukunin natin ang ika-12. Tama. Ika-12 hadith na tinipon ni Imam Nawawi. Nung nakaraang linggo, wala tayo, nandito ako. Nasaan ka, Abdullah? Ikaw ang nandito. Ako nasa Madina. Ayaw nga pala. Last week, nasa Madina tayo. Masya Allah. Sheikh, punta ulit tayo ng Madina. I-propose natin sa center. Mga estudyante natin. Yung umrah, maraming beses na, pero iba pa rin talaga yung 1 o 2 araw na nandun ka sa Madina. Allahu Akbar. Lugar na kung saan pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon siya manatili hanggang mabawian ng buhay. Nararamdaman mo ang kapanatagan, kagandahan ng pananampalataya, dahil palibhasa mga kapatid sa Madina, doon nailibing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal ng Allah sa lahat ng kanyang mga propeta. Lugar na kung saan doon din unang naitayo ang Islam. When we talk about the history of Islam, Medina was the first state of Islamic state in Islam, where Islam was, begun in Medina. Peace, about the laws of Allah, about the commandments of Allah, about what is haram and what is mandated. And this was also the place where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reunited the Muslim and the real brotherhood in Medina, ang mga taga
Magka at saka mga taga Madina, ang Ansar at saka mga Muhajirin. So, ganun na lamang yun. Kaya, inaasam-asam natin na lagi tayong makapunta ng Madina dahil, sa totoo lang bro, kung ikaw may pinagdadaanan, may mga problema sa buhay, gusto mo na maramdaman ang kapinatagan, katahimikan, pag-aalaala sa Allah sa araw ng paghukom, punta ka ng Madina. Buhay kasi dito sa mundo lahat pagsubok. Pagsubok sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, sa sarili, lahat. Lahat mayroon yan, pagsubok. Pero ang Muslim, manatili lang na laging mag-connect sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sino ba naman ang tunay na dumaan ng pagsubok maliban kundi ang mga mahal ng Allah? Ang mga propeta. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Ano ang kalingkingan ng pananampalataya na pagpupursigi natin sa pagsamba sa Allah kung ikukumpara natin sa pananampalataya ng mga propeta at mga tabi'un? Wala, mga kapatid. So, yun na nga ang inihiling natin. Allahumma thabbitna fi hadha ad-din ya musarrif al-qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Ya Allah, hiniling namin sa iyo na panatilihin kami at patatagin sa iyong relihiyon at sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Ngayon, mga kapatid, kukunin natin ang hadith na nag-uugnay din ito sa buhay ng isang Muslim dito sa mundo. Alam mo, nagustuhan ko rito, kapatid na Fuad, dito sa hadith na Arba'in na Nawawi, Masya Allah, halos yung hadith na ito ay nag-uugnay sa buhay natin dito sa mundo bilang isang Muslim, ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao at ganun din sa mga karapatan ng Allah at sa araw ng paghukom, sa buhay sa libingan, timbangan sa araw ng paghukom, buhay natin, ang pag-uugali natin, lahat yan, Masya Allah. So dito mo talaga makikita. So I really like the hadith of Imam Nawawi. I mean the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that was compiled by Imam Nawawi into 40 or 42 hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-akh hada la yafham al-lugha al-arabiyya ya akhi, ma tafham al-lugha al-filipini, la basa bihi, ha? Okay, no problem. You also speak English, right? English, little English. That's okay. Allah yutik al-ajr li'annaka anta min majlis alladhi yuhibbuhu Allah fi mithli hadha al-liqa. Alhamdulillah, as'alullah an yataqabbal minna minkum salihul a'mal. Allahumma amin. Mga tao na minsan nakikiupo lang sa ganito na hindi nila naiintindihan. Bakit bro? Kasi yung inanap natin yung kapanatagan ng kasiyahan at katahimikan ng puso. Dito lang yan matatagpuan sa mga katulad nitong pagtitipon. Kung kumakain tayo para lumakas, kapatid na Ismail, ang pagkain ng puso para lumakas at tumibay at mag-connect sa Allah ay ang pakikinig sa mga aralin sa Islam. Turo ni Propeta Muhammad at mga salita ng Allah. So, before we go with this hadith, of course, mayroong siyang ugnayan doon sa nakaraan. Ano ba yung nakaraan na hadith na ikalabing isang hadith? Ikalabing isang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Oh, di ba? Napakasimple, hadith lang yun. Maski ngayon, karon may memorize mo na ba eh? Kana lang siya. Oh. Iwasan mo o wag mong isipin o magduda sa mga bagay na ikaw ay nagdududa, iwasan yun. Punta ka doon sa bagay na alam mo na ikaw ay panatag doon sa iniisip mo at gagawin mo. So na may mga pagdududa, may mga pag-aalinlangan, may naisip kang masama ganun, iwasan yun. Punta ka doon sa mabuti at magandang
alam mo na yun ay mabuti. Dahil mga kapatid, minsan si Satanas, siya ang naglalaro sa ating isipan. Pinaglalaroan tayo araw at gabi para mag-isip ng masama. Sa kapwa-tao, mag-isip ng masama para sa ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ako gumagawa ng kabutihan? Bakit ito nagdarasal ako? Bakit mabuti ako pero bakit ako ito pinaparusahan? Dumadaan ng hirap? Bakit ito ang buhay ko? Bro, hindi mo ba alam na yun ay isang pangitain na mahal ka ng Diyos? Mahal ka ng Allah? So yun, alhamdulillah tayo mga Muslim, iniisip natin yun na in a positive way. Hindi natin iniisip na yun na iparusa. Datapot ito ay biyaya mula sa ating tagapaglikha. Alhamdulillah, at nawa tayo ay panatili ng Allah na laging magpasalamat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadik. Indama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang matalik na kaibigan, si Muad, ya Muad, inni uhibbuk, inni la uhibbuk, mahal kita ya Muad, at lagi mong panatilihin at sabihin pagkatapos na ikaw ay magdarasal, O Allah, panatilihin, Allahumma a'inni ala dhikrika, palagian nawa ako ay ipabilang mo sa laging nag-aala-ala sa iyo. Itong pagtitipon na ito, mga kapatid, ito ang pag-aala-ala sa Allah. Kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Gumagaan ang ating loob, lalong-lalo na kung tayo ay tunay na mga dalisay at ikhlas sa ating pakikinig sa mga aralin sa Islam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrik. Ya Allah, panatilihin din ako na laging magpasalamat sa iyo. Anumang hirap ng aking buhay na pinagdadaanan, lagi pa rin ako magpapasalamat sa iyo, Ya Allah. Bakit, bro? Dahil pag namatay ka na, dili ka na makapagsalamat sa Allah. Hindi ka na makapuri sa Allah. Hindi ka na makasamba sa Allah. Wala ka nang magagawa. Patay na ang lahat, ang iyong mga gawain. Maliban sa 3 ang natitira na lamang na anong napag-iwanan mo dito sa mundong ito. Di ba? Ano yung 3 na yun? Ma huwa al-amal alladhi lam yanqati hatta fi qabrik. حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث. ما هي الثلاث? Ano yung 3 ito na hindi namamatay, na patuloy na siya ay dumarating sa iyong libingan bilang gantimpala sa iyo na kabutihan? Una ay, anong mayaman? Mayaman ka ngayon, Adam. Pwedeng umutang sa iyo ang mga brother ngayon. Allahu Akbar. Nandyan si Adam. Bro, kung sinong may pangangailangan, ikontaklak niyo si Adam. Mabait ang kapatid natin yan na taga Davao. Maski hindi ka uutang sa kanya, tatanungin kanya, bro, anong kailangan mo? Sana all, engineer. Katulad niya ni Adam. Sana lahat ng brother katulad niya. Kapatid Abdullah. Mashallah. Amin, amin, amin. Bismillah. Malupit ka magtimpla ng kape, bro. Walang asukal talaga. Ba't ganun? Kunti lang babay. Pero alam mo, ang pag-inom daw ng kape na barakot, dapat walang asukal. Naanad-nagyud ko mo inom na walang asukal. Yan sa Dunkin Donuts, yung black coffee nila, hindi ako nag-asukal. Ang daming mga Saudi pumupunta dyan kasi paboruti nila talaga walang asukal. So, okay lang bro, maski hindi mo nilagyan ng asukal. Sasanayin natin sarili natin. Kasi dapat tayong maging kailangan mapait kasi mapait ang buhay. So, dapat sanayin mo na mapait na rin minsan ang iniinom mo, bro. Ha? Tama? Yeah, para masanay ka, kapatid. Okay, Ustad, ano itong hadith na sumunod na 12 hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan natin sa Bukhari at sa Muslim. Sa Tirmidhi, na iniulat ito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haitsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Alam mo, nakalimutan ko. Kanina inisip ko yun.
Dahil sa kape mo na tinimpla mo, bro. Lagyan ko lang ng asukal yan sa sunod. Pag may asukal, mariremember na natin. Bro, ang naalala ko, may na-research ako, yung asukal na sobra, yan ang nagpapawala sa memory. Correct yan. At yan ang diabetic na magiging kalaban ng tao. So okay lang nang walang asukal. Ano ba yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung una na 11, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hada hadith hadi ashar. 11. Ngayong hadith na ito na 12, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aywan, naalala ko na. Okay na, Pat. Okay na, naalala ko na. Thank you for nakita ko ang mukha mo, naalala ko na. Masya Allah, Masya Allah. Sana all ganun. Nakita mo ang kaibigan mo, maalala mo ang gusto mong alalahanin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. هذا هو حديث رسول صلى الله عليه وسلم وما أجمل هذا الحديث. Una, Tagalog. Anong ibig sabihin ng hadith niya? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa pinakamagandang turo na mabuting pag-uugali ng isang Muslim sa kanyang relihiyong Islam ay ang siya ay iwasan niya ang mga bagay na hindi magbibigay sa kanya ng binipisyo o kabutihan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, to make it short, I'm sorry to say this, pero ito yung bagong word ng mga kabataan, huwag tayong epal. Ulitin, huwag kang maging epal. Bakit epal? Ano yun? Epal. Pakialamero, no? Di ba? Pumapasok sa mga bagay na wala siyang dapat panghimasukan. Di ba? Pwede ba yung marites? Bida-bida. Marites? Hindi kasi yung marites, chismis o pumapasok sa mga bagay na ito kasi ang hadith na ito ay, minna-minna? Bida-bida. Ayun, mga salita ng mga Nepal o mga Bengali o ano? Mida-mida? Salitang kanto yun? Basta bro, ang punto rito, mga kapatid, mga kababayan, ang hadith na ito, dito kung gusto mo na magkaroon na kompletong paniniwala o pananampalataya, umiwas ka o huwag kang manghimasok sa buhay ng iba na wala kang may dudulot, may tutulong, may kontribusyon na mabuti. To make it very short, this is the meaning of the hadith. We don't have to intervene. We don't have to care what about the situation of others with which you think you cannot contribute, neither you can help, nor you can solve the problem. Bakit? Sabi ng mga pantas, kung sino ang gusto niya na magkaroon ng tunay na kumpletong pananampalataya, ay huwag siyang manghimasok sa buhay ng iba. Kung ang panghihimasok mo sa buhay ng iba ay makakatulong, may binipisyo, may aral, pwede. Pero kung ikaw ay magkukos o magiging dahilan para mag-away, magkawatak-watak, mag-aaway kayo, magkakaroon ng masamang pag-iisip sa kanya, at magsasayang ng oras mo, at sa lahat na hindi pwedeng pakinabangan, umiwas ka nito. Pinakamagandang pag-uugali ng isang Muslim sa kanyang relihiyong Islam ay ang kanyang hindi pakikialam, panghihimasok sa buhay ng iba.
Ibig sabihin, doon ka lang manghimasok sa alam mong mabuti sa iba, mabuti sa'yo, sa pamilya mo, at sa lahat. Pero hindi sa buhay ng iba na ikaw ay nakikialam. Kasi sa totoo lang, kung marami, sabi ng mga pantas, ano ang karamihan na bakit nag-aaway-away, bakit nagkakaroon ng hidwaan, bakit hindi nagkakaintindihan, bakit nagkakaroon ng gulo, ay dahil sa pakikialam ng tao sa bagay na wala siyang dapat panghimasukan. Anong mga halimbawa nito? Dapat maintindihan mabuti, hindi pwedeng ganun lang yun, tapos hindi mo pakikialaman. Di ba? Okay. Baka ang halimbawa niya, may isang tao na nandun, nakita mo, may dala siyang gasolina, may galon, tapos itong bahay na ito, dadalhin niya, susunugin niya. So nakita mo, may kakayahan ka na pigilan ninyo, pero hinayahan mo, wag na, kasi sabi ni Ustad Amrullah, wag natin pakialaman yung mga bagay na mga ganyan na hindi natin pinanghihimasukan. So, hayaan mo na masunog. Susunugin niya yun, di ba kukulong siya? Yun ba ang sinabi ko at yun ang ibig ko sabihin, kapatid na Abdullah? Ha? Bro? Yun ba yun, engineer? Hindi. Manghimasok ka ngayon. Pakialaman mo yung taong sinusunog niya yung bahay ng ibang bahay. Pakialaman mo yung taong gusto niyang patay ng kanyang kapwa-tao. Pigilan mo ang taong gumagawa ng kasamaan. Hindi dahil gumagawa ng kasamaan, wag natin pakialaman kasi kaliwali. La. Ang punto rito, kapatid, makinig ka mabuti. Ang panghimasukan mo ang buhay ng isang tao na ayaw niya, na gusto niya na malaman ng iba at panghimasukan ng iba. Halimbawa, may narinig ka. Uy, si ano daw, naghiwalay daw sila ng asawa niya. Uy, si ano daw, nagduwaya. Sino? Si Ustad. Hindi mo narinig. Ikaw talaga, Ustad nyo na nagduwaya na hindi mo pa narinig. Hindi ka updated. Yan ang mga punto natin, kapatid. Buhay ko yun. Privacy ko yun. Hindi totoo yun. Bakit mo pinapakialaman? Ano ngayon kung nalaman mo? Mayroon kang sweldo? Magiging tanyag ka? Gagantimpalaan ka ba? Mainis pa ako. Makikialam ka sa buhay ng hindi mo dapat pakialaman. Wallahi, pero kung titignan natin ang Islam, napakaganda ng turo nito kung gagawin natin. Kung isa sa buhay man lang natin ang Islam. Ang problema, tayo mismo, sarili natin. Ako mismo, tayo, lahat tayo, tao tayo eh. Bakit kayo lang ba ang tao? Pati ako, tao. Lahat tayo nagiging biktima niyan. Nakakapag-isip ng masama sa kapwa-tao. Naging uso, zero tayo. Nagtatanong tayo sa mga bagay na walang kabuluhan at walang binipisyo sa ating buhay na hindi mo dapat panghimasukan, hindi mo dapat itanong, pero masyado kang matanong. Ikaw, pag may nakita kang tao na mayroon kang ginagawa o ginagawa mo na hindi pwedeng malaman, tapos sasabihin niya sa'yo, bro, anong ginagawa mo? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tanong ng tanong, bro. Anong mafe-feel mo? Mainis ka. Una, mainis ka talaga, di ba? Sasabihin mo, itong taong to, pakialamero ito. Bakit tanong ng tanong? Maliban kung sasabihin sa'yo, bro, alika bro, tignan mo ito, gagawin ko ito, ang gagawin dyan. Okay yun, doon ka magbigin ng magtanong. Pero yung mga bagay na minsan walang kabuluhan, walang katuturan, iwasan niya. Pangalawa na kaida na matututunan sa hadith na ito, ang pag-iwas na hindi masayang ang iyong oras, ang iyong buhay, at ang iyong binibisyo, at ang iyong ugnayan sa kapwa-tao na hindi kayo magkakaroon ng hidwaan. Hindi kayo magkakaroon ng misunderstanding. Dahil sa mga bagay na ito ay iniiwasan mo.
ang mga bagay. Di ba, turo din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag ang dalawa ay nakita mo na nag-uusap, na masinsinan, na minsan sikreto, minsan hindi pwede ilabas, minsan dapat kayo lang. Tapos dumating, grabe, hindi nila ako sinasama sa kwento. Bigla kang darating, papasok ka pa, doon pa mismo sa gitna. Yung tainga mo pa, ilalapit mo doon sa bibig niya. Sabi mo, bro, palakasin mo. Mag-stop ka ngayon. Kasi sa kanya lang yun eh. Sa kanya lang yun, dahil siya lang yung dapat makalaman doon, dahil may binipisyo siya doon. Kung kabutihan at mabuti, pwede mo malaman, pero mag-stop ka doon. Pag nag-stop ka doon, sasabihin niya, ko talaga, bakit hindi mo tinuloy yung sinasabi mo doon sa kanya? Masama ba akong tao? Bakit hindi mo sa akin sasabihin? Bakit ka pumigil? Bro, kung alam mo ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, pag nag-uusap ang dalawa, kung pwede na kung sila lang ang nag-uusap at napansin mo na huminto sila dahil dumating ka, umiwas ka, umalis ka, magpaalam ka. Huwag kang manatili at makikinig. Yung iba, ang gagawin pa niya, kunyari, nag-uusap sila, parang ayaw nila ko pakinggan at ayaw nila sekreto nilang itong dalawa. Uupo siya dun sa tabi. Tapos sabi niya, importante nila ako naririnig. Pero yung tainga niya, kung mayroon lang, alam mo yung mga bingi na minsan mayroong nilalagay dito para makarinig. Sabi niya, sana mayroon dito ngayon para marinig ko anong pinag-usapan nila. Waliya'udhu billah. Wallahi mga kapatid, kasama ito sa kasalanan. Kasama ito sa hindi mabuting pag-uugali sa Islam. Ang panghimasukan, ang buhay ng isang tao o isang pamilya o anuman na walang may dudulot na kabutihan sa iyo ito. Maliban na lamang kung ito ay magbibigay ng kabutihan. Ngayon, ano ang aral ng hadith na ito? Ano yung mga dapat nating panghimasukan? Dahil sinabi mo, Ustad, hindi pwede natin dapat panghimasukan. Hindi natin dapat pwede alamin. So ano yung mga dapat pwedeng alamin? Di ba? Ano yung dapat na, yun ang maganda. Ano yung mga dapat pinapahintulutan at hindi pinapahintulutan? Yan ang gusto natin mabigyan ng klaro ba? Klaro, kanang istorya nga klaro ba? Kaya para di ko ano. O, di ba? O, maunsa na siya maklaro ni mo, bay. Ano yung mga pinapahintulutan na pwede mong itanong, pwede mong pangimasukan? Sige nga, sige, ikuha natin. I-balance natin ngayon, bro, para ma-examine natin sarili natin. Kasi hindi mo alam, hindi natin alam, ikaw at ako, membro tayo dito sa mga pakikialam na ito. At wallahi, sasabihin ko sa inyo to, hindi dahil ako ito, may kilala ako. At inshallah, inihiling ko sa Allah na maging katulad niya. At alam natin ang sarili natin, bro eh. Alam mo ang sarili mo, di ba? You don't need to boast yourself not to put your chair on the table under here and show me I am like this. No, you don't need that. Alam mo mismo sarili mo eh. So, nagiging panatag ka. Ang ganda ng buhay. Tahimik ka. Doon sa kung ikaw ay bibiyayaan ka ng Allah ng pag-uugali na hindi ka pakialamero. Kasi may mga tao talaga, bro, na hindi mo maiwasan na talagang epal. May kilala kayo? Fuad, nakasalamin ka na, bro. Ang sama pa rin ang tingin mo sa akin. Ano ba ang problema mo sa akin, bro? Totohanin mo ako, bro. Subhanallah. Yan na. Magtingin lang ako sa'yo, binigyan ko na ng masamang pag-iisip ang utak ko na masamang iniisip mo. Ako ang masama. Ako ang hindi mabuti. Dahil nagbigay na ako ng maling pag-aakala sa kapwa-tao. Wallahi mga kapatid, biktima tayo ng mapanlinlang na lipunan kasama si Satanas na binibigyan tayo ng masamang pag-iisip sa ating kapwa-tao.
Makita mo lang ang tao, kaibigan, minsan magkaasawa, di ba? I-relate niyo ang buhay niyo ngayon sa sarili niyo. Dumating ka, pagod ka sa trabaho, may pinapagawa sa'yo sa opisina, hindi mo pa natapos. So dala mo ngayon yung problema minsan sa bahay. Tapos si misis mo nagluto ng pinakamasarap na luto na sabi niya para matuwa ang aking asawa. Tapos pagdating mo, gusto niya nakangiti ka, nakatawa. Pagdating mo, napakaasim ng mukha mo. Tapos sasabihin niya, mag-smile siya sa'yo. Ngumiti ka naman. Smile. Hindi ako plastic. Bakit ako mag-smile na walang nakakatuwa? Hindi mo ba alam, bigat-bigat ng problema ngayon. May pinapagawa si Busing, ang gayon, hindi ko pa natatapos. Sasabihin sa'yo ng misis mo, bakit yung problema sa opisina, dadalhin mo dito? Bakit patay kami sa problema mo na isinasali mo sa problema mo? Kaya nga dapat, huwag ka magtanong. Magsasalita siya, magsasalita ka, uudyok si Satanas. Nagtatampo na siya, napagod na siya, nagluto, ang init-init pa ng araw. Sa panahon ngayon, wala pang aircon doon, dyan nilulutuan nyo sa kusina. Instead na sabi niya sa'yo, kumain ka, nandun na yung pagkain. Ikaw naman, nahihiya ka na pumunta doon. Kasi hindi ka niya sinabihan na kumain ka na. Kung ikaw yun bro, gagawin mo yun, kakain ka agad doon na hindi niya sinabi sa'yo? Sige nga. Hoy. Bro, ikaw, gagawin mo yun? Ha? Talaga? Niluto niya yun para sa'yo? Ma-pride ka din pala, Abdullah. Ayaw daw niya pumunta. Niluto ng misis niya. Alam niya yun, araw na araw, ganun ang ginagawa. Bakit hindi ka pupunta? Antayin mo pa na mag-invite? Mashallah. Sarili mong bahay. Ikaw bumili doon sa mga plato na yun. Ikaw ang bumili ng pagkain na grocery sa misis mo na yan, pagkain natin yan. Tapos nakahanda na yun, nakita mo na. Nagtampo siya kasi sa'yo kasi nakasimangot ka kasi. Problema mo sa opisina, dinala mo sa bahay. Tapos siyempre babae siya, nahihiya siya, nasabihin niya sa'yo na kumain ka na. Tapos ikaw din, makikipag-pray din na ayaw mo kumain. Kasi hindi daw siya ininbita. Wow, sana lahat, hindi all. Ha? Bro, diyan dumarating si Satanas na para ang mag-asawa ay magkaroon ng hidwaan at hindi pag-uunawaan, katulad din ng mga magkakaibigan, katulad din ng magkakamag-anak, katulad din ng kahit sino. Sa munting pagtingin mo lang, nagbigay ka na ng maling dhan. Ano yung dhan na sinabi mo sa Tagalog? Kanina, sinabi mo, Fuad? Pag-aakala. Maling pag-aakala. Ilang marami na nasira na ugnayan ng pagkakapatiran, ng pagkakamag-anak, ng lahat ng anumang mga ugnayan na noon sila ay nasa mabuting kalagayan ay dahil sa maling pag-aakala na inayaan natin ang sarili natin at pati na rin si Satanas para tayo ay mag-isip ng masama sa ating kapwa-tao, sa ating kaibigan, kamag-anak, sa ating asawa, mga anak, kahit sino. Lahat tayo nagiging biktima. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sana mga kapatid, kung anong naririnig natin sa Quran, sana naisa sa buhay natin ito, Allah. And I'm talking to myself. Totoo.
Tingnan mo, sinabi ng Allah. O kayo na mga naniniwala sa kaisahan ng Allah. Kayo na mga Muslim. Kayo na naghahangad na tanggapin ng Allah sa kanyang paraiso.